Good morning, Joel, and good morning, Rowena. Opo, Bishop, kapansin-pansin po na mas mababa po yung bilang ng mga sumama kahapon kumpara po nung September 21. Ang crowd estimate nga raw po ay 90,000 nationwide na. Although organic po ito, yung pang, wala naman nagutos para sila'y pumunta doon. Yes. Hinimok lamang po silang makilahok sa protesta. Meron bang kahulugan ito, Bishop? Ano ho bang tingin nyo? Anong factor kung bakit umunti ang tao? Well, unang-una ay tawag ito, localized na. 86 dioceses simultaneously ay nakiisa sa atin, gumawa rin ng mga protest rally kahapon. Yung mga neighboring dioceses natin sa Metro Manila, katulad ng Imus, San Pablo, Lipa, Malolos, Bulacan, at saka Antipolo, at saka Marikina, may sarili silang mga protest rally nila na ginawa na nung September 21, they all came here at nag-join sa atin. So isa yun sa mga malaking factor. Iyon. Pero hindi naman po nangangahulugan ito na para bang lumalaylay Oo, parang yung interest ng tao lumalam. ngayon doon sa laban No. natin. Oo. Lalo pang naging malalim at lalo pang naging lalo pang naging mas malakas dahil localized na almost 86 dioceses all over the country ay merong simultaneous na protest rally na ginawa kahapon. Sa Haro, napakalaki. Sa Cebu, napakalaki. Sa Imus, ginawa nila Saturday, napakalaki rin na grupo. Sa San Pablo, napakalaki rin. Sa Gumaca, napakalaki rin ang kanilang ginawang protest rally. So, lalo pang naging malakas yung ating protesta tungkol sa korupsyon. Bishop, At pangalawang factor, kagabi nag-usap-usap kami, pangalawang factor yung oras. Yung oras. Yung oras natin ngayon, nagsimula tayo ng umaga, papunta ng tanghali, malaking factor yung init. Opo. Whereas noong September 21, nag-umpisa tayo ng hapon, alas 2, alauna, alas 2, papunta ng alas 7 ng gabi, mas marami yung mga taong umattend dahil yung init, hindi iniwasan nila yung init. Yung pala, malaking factor pala yung init Yes. sa Opo. pagpapatawag ng assembleya. Opo. Pero ang tanong ngayon, Bishop, ay paano po isusustain? Paano magtutuloy-tuloy yung ganitong klase ng kampanya laban po sa katiwalian? Kasi hindi pwedeng hindi Tapos pwedeng na yan tigilan. dyan kahapon, Pero ang problema, syempre hindi naman palaging nasa kalye tayo at nagpoprotesta, Bishop. Dalawa ang aming gagawin Opo. para mapursigi at matupad yung aming objectives ng anti-corruption. Number one ay ini-strengthen namin yung Memorandum of Cooperation na ginawa namin with DPWH na kung saan yung ating mga diocesan social action centers sa lahat ng bansa will be involved in the monitoring, assessment, evaluation, kasama ng inspection, investigation ng mga DPWH projects, infrastructure projects. Mayroon na kami kasunduan dyan. Pangalawa, ay magpapatuloy yung aming programa on good governance na kung saan ay kasama sa formation program namin sa mga dioceses ay yung pakikipaglaban sa anti-corruption. So, hindi tayo titigil at hindi tayo we will not close our arms at hayaan na ang gobyerno, but we will actively participate and remind them of this responsibility. Pero sinasabi nga ng mga convenor nitong Trillion Peso March, hindi ito ang una't huli. Masusundan pa ho Pangalawa't ito. huli. Pangalawa't huli. Sorry. Pangalawa't huli. Masusundan pa ba ito, Bishop? Well, kung hindi kikilos ang ating pamahalaan at walang mga litilitisin, walang mga ikukulong, at walang mga perang ibabalik,
tuloy-tuloy ang ating protesta, ang ating gagawin. Hopefully wala na. Hopefully wala na at makikinig na ang ating pamahalaan at gagawin na nila yung kanilang trabaho, no? Ikulong ang korap at ibalik yung pera na ninakaw sa bayan. So tingin nyo ba yung objective natin kahapon naipahatid natin, parating natin sa Malacanang at tingin nyo Palagay makikinig na ho sila? ko 100% napaabot natin sa Malacanang by the simple manifestation ng deployment ng forces ng mga pulis at saka lahat ng mga agencies na kasama na ang DILG ay talagang nagmanman at nag-monitor. Ibig sabihin nakarating sa kanila ang ating agenda, ating advocacy. Bishop, yung ibang organisasyon, takasan na nanawagan ng pagbibitiw ng presidente. Ang trillion peso march, bakit hindi po humahantong doon sa sukdulan na yon ng panawagan laban sa gobyerno? Sapagkat unang-una ay we would not like to totally destabilize the government. Kasi pag ginawa natin yun, balik tayo sa number one. It's already progressing. Meron na tayong ICI at meron na tayong mga investigasyon na ginagawa at meron nang hinahandang mga ebidensya laban sa mga individual na na-identify na maaring makulong, no? Pag na-destabilize ang ating gobyerno, back to number one tayo. At saka hindi natin alam ang magiging future of who will be the one who will take over the government. Sino ang magte-take over ng government? Mas mabuti yung nandito na. In other words, alam natin may sira ang bahay, pero wag natin sunugin yung bahay, yung buong bahay. Kumpunahin. Ayusin lang natin yung, kusina lang may diferensya eh. Bakit buong bahay susunugin natin at sisirain natin? Parang ganun ang analogy. Meron pong nananawagan din, pati military junta nga, meron pa, Bishop. Kayo ba nilapitan ng mga taong nagsusulong ng military junta na yan? Well, to be honest, yes. Ang sagot is yes. There were those na dahil nga involved tayo sa ganito, simula pa almost more than a year already. Opo. May mga lumapit, may mga nakipag-explore, may mga humingi ng opinion, na mayroong nakiramdam, etc. Mga possibilities, of course. There are many possibilities, Opo. And Ano naging tugon ang atin nyo, lang is, Bishop, nung ang nilapitan atin kayo? lang is yung anong mabuti. Ano naging tugon ninyo nung nilapitan kayo? Well, sabi namin ay at this time we do not see yet the urgency, at saka at the same time we would not like na magkaroon tayo ng iniiwasan natin ng violence. And Baka magkaroon ng anarchy or quotation mark, magkaroon ng civil war. Ang collateral damages, that's what we are trying to avoid. mga retired generals po ba lumapit sa inyo? Buhay ng tao. Retiradong general ba, Bishop, ang mga lumapit Lumapit sa po sa inyo? inyo? Different sectors ng ating pamahalaan. Oo. Okay. Okay, alright. Ito lang, siguro malaman natin, ano ang doon sa development po ng flood control investigation, meron na weng naipakulong. May nakasuhan na, May meron warrant of nakakulong arrest na. di ba? Yes, May nakulong na po ng mga DPWH personnel. Ano po ang damdamin ninyo doon sa initial na nakikita po ninyo sa tinatakbo po ng investigasyon sa flood control corruption? Sana tuloy-tuloy na. At the rate of 1 to 10, nandyan pa lang tayo sa number 4, number 5. Sana tuloy-tuloy na. At lalong-lalo na yung mga malalaking corrupt people dapat sampulan na. At pangalawa, dapat tuparin na ng ating Pangulo yung sinabi niya, yung iba ay mamamasko sa rehas. So, Yun ang inaasahan nyo po yun?
Inaabangan niyo. Inaasahan natin yun. Inaasahan natin yun. Ang problema, Inaasahan Bishop, natin yun. yung main player dito na si Ginoong o dating Congressman Zaldico ay ayaw bumalik ng Pilipinas. May mga banta daw po sa buhay. Sa tingin niyo po, makukumpleto lahat ng picture nito at saka kakayanin natin magpakulong pa ng ibang malalaking personalidad na sangkot kung wala si Zaldico? Well, yan ang ating demand at yan ang ating hamon sa present government natin ngayon na sabi nga nila, walk the talk. Dapat patunayan na hustisya ay walang pinipili. Oo. Pabalikin si Saldico dito. Ganon, Bishop. Balikin si Saldico kung kinakailangan. Hulihin si Saldico at dalahin dito Yun, yan sa ating bansa. Oo. Alright. Bishop, salamat sa oras. Mag-ingat ka. Thank you. Maraming salamat po. Good morning, sir. Thank you very Bishop. much, Joel. Thank you very much, Rowena. God bless you. God Good bless you morning. too. Si Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, co-convener ng Trillion Peso March Movement.